So ito po mga kapatid yung kanyang sulat na pinadala niya pa through page. At ito in-screenshots ko. Babasahin ko muna ng tuloy-tuloy, tapos balikan na natin ang isa-isa. Sabi niya, "Good day, brothers. Magbibigay lang po ako ng reaction tungkol sa tithes. Sa link po kasi sa tithe.ly na binigay ko ay mayroong dalawang arguments. Ang una, Christians are commanded to tithe or Christians are commanded to be generous. So, ito yung nakita niya. Kaya, bilang pagtugon niya ito na do sa ating request na kung meron kayong nakita at napansin doon, ay pagbigay alam nyo. Kaya maganda po itong kanyang ginawa. Tapos sabi, mayroong iba't ibang paliwanag with supporting Bible verses bawat isang argument. Kaya nagbabasa-basa po ako ng iba't ibang author para kumuha ng different views to support both argument. Hindi po ako tutol sa councils on stewardship at sang-ayon pa ako doon kasi councils yon ng author at nagsusupport yun sa argument number 1. Ito po kasi ang pagkakaintindi ko sa ngayon about sa tithes. Ito na ngayon. So, ito ay observation niya doon sa tithe.ly. No? So, ngayon, ito yung observation or pagkakaintindi niya tungkol sa tithes. Ito yon. Genesis 14:20, ang tithe po ni Abraham ay response po sa ginawa ni Melchizedek sa verse 18 at 19. Dahil ginawa niya ito pagkatapos matanggap ang blessing at pagkilala kay Melchizedek as a priest of God Most High. Number 2, Genesis 38:22, ang pangakong ikapo naman ni Jacob na magsisimula pa lang at response naman ito sa kanyang panaginip at conditional vow sa verse 20 at 21. Ito po kasi ang personal views ko dito dahil ibinigay ng Panginoon ang kautusan sa Leviticus chapter 27. Dito pa lang po magsisimula ang implementation nito. Yung tithe po na ginawa ni Abraham at Jacob ay hindi iyon iniutos sa kanila kundi ginawa nila ito sa conviction ng kanilang sarili. So, ang last, hindi po ako against sa tithes kasi alam naman natin na ginagamit ito sa gawain ng Panginoon. And to support God ministry at sa katunayan, nagbigay pa rin ako sa church in anonymous with specific purpose to be used. Dahil hindi ko ito kinoconsider na tithe or offering. Ito po kasi sa ngayon ang pananaw ko dito. Based sa mga ibang interpretation, to support both arguments, hindi po bawal ang mag-ikapo kung ikaw ang nagbibigay kasi mapupunta yon sa pagiging generosity ng isang tao. Pero kung ikaw yung magpo-promote, medyo tutol ako dito kasi wala pong Levitical priest sa panahon ngayon. At hindi pwede na yung ibang uri ng tithes sa Leviticus chapter 27 patuloy at yung iba o hindi. Kung nagpatuloy po ang verse 30, lumalabas na patuloy na rin ang verse 1 to 29. Pagpulain po tayo ng Panginoon. So maraming salamat kapatid. No. So, ito ay isang honest na kapatid, kaya naroon ang kanting respeto. Ngayon, magbibigay din tayo ng reaction. Simulan po natin ito dito sa una. Siguro wala na gaanong maraming kasi hindi naman pala siya tutol. Wala na maraming gaanong usapan. At bigyan ko na lang po ng paglilinaw yung assessment, kapatid. So dito sa inyong dalawang arguments na sinasabi na inyong nakita doon sa tithe.ly ay ikita natin na wala pong pagbabawal ng ikapo. At salamat at ikaw ay namin mo naman na hindi naman tutol. Gusto mo lang talagang maliwanagan. So, yung kanilang sinasabi na Christians are commanded to tithe dito, ayan. Kasi nga, magkahalo po yung, may pro-tithe, may anti-tithe doon sa website na yon. So, kung titingnan natin, para doon sa mga anti-ikapo, yan. So, magbibigyan lang tayo ng reaction para doon sa mga anti-ikapo. Kung sa mga hindi naniniwala na nagpapatuloy yung ikapo, mga kapatid, yung Christians ay
sabi niyan, Christians are commanded to be generous, hindi nga po talaga pinagbawal. Kasi kung mapapansin niyo po, yung pong pagiging generous ay hindi ibig sabihin ay kakaligtaan yung tithes. Manapa ay lalo pong ibabalik natin sa Panginoon yon. So, tandaan po natin mga kapatid, yung taglay na aral ng mga alagad ay galing lahat yun sa Panginoon. At doon sa ating ipinaglingkod na talata kagabi, at nung una, ng gabi ay tahasan po itong inutos ng Panginoon ang pagbibigay ng ikapo. So, yung sinasabing Christian are commanded to be generous ay ibig sabihin pro nga ito, hindi siya antay. Kaya nga ang layunin ng website ay sa pagsusuri na tiningnan ko ay yung pagiging mapagbigay para sila ay mas marami pang masuportahan. Okay, tandaan po natin yung salitang generosity o generous ay hindi limited sa handog. Hindi rin limited sa tithes. Pareho po yan. Kapag hindi ka generous, pwede mong hindi ibalik yung ikapo sa iyong sa Panginoon. Ngayon, yung banggit mo na may iba't ibang paliwanag to support at supporting verse sa kanilang view, totoo yon. Kaya nga, dito sa ating pag-uusapan, kasi yung unang-una mong binanggit sa atin, ay parang sa tingin mo ay na-fulfill na yon. Ang ating pong tip na may bibigay po sa inyo, kapag tinignan niyo po at nagbasa uli kayo, yung mga parang naniniwala na nag-stop na to, titingnan mo yung mga talata na kanilang ginamit kung meron ba doon na pagbabawal na or natapos o may hangganan yung pag-iikapo. Kasi karamihan po dyan ay wala po talaga. Katulad po halimbawa ng 2 Korinto 9:7 na ginagamit ito ng mga anti-tithes. Pero wala man po diyang sinasabi na bawal na mag-ikapo. Mana pa, pagiging generous nga yung tinutukoy dyan. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ay, hindi ko maintindihan bakit ginamit ito. Taro sabihin, wala nang ikapo. Hindi naman sinasabi dyan. Pagiging mapagbigay nga At ang pagbibigay hindi sa pilitan. Dami po kasi mga denomination ngayon na pinipilit yung mga miyembro. Sa Seventh Adventist, mga kapatid, ay kahit yung ikapo, hindi ka pinapakialaman kung magbibigay ka o hindi. Pero tinuturo yan sa'yo. Yan, nasa iyo kung susundin mo yan o hindi. Kasi kanya-kanya tayong pananagutan sa Panginoon. No? Pero hindi tayo katulad ng iba, nanglilista yan. Ito, marami ng utang ito. Kaunti ito magbigay, malaki ang kinikita. Tulad naman na papakinggan natin sa video, nagbinta ng lupa, ang laki-laki. Tapos ang offering sa 10,000. Masama ang loob niya. So, wala pong ganyan dito sa atin, mga agilong taga-subaybay. Ngayon, next page po tayo. Sabi mo, ito po yung pagkakaintindi ko sa ngayon about sa tithes. Genesis chapter 14:20. Ang tithes po ni Abraham ay response sa ginawa ni Melchizedek sa verse 18 at 19. Dahil ginawa niya ito pagkatapos matanggap ang blessing at pagkilala kay Melchizedek as a priest of God Most High. So dito tayo muna sa number 1. Ang tanong ngayon dito, kapatid, ay saan kumuha ng idea si Abraham tungkol sa ikapo? Yan ay mahirap hong sabihin na sarili lang niyang desisyon yon. Kasi nung magbigay ng isulat ang pagbibigay ng ikapo ay katulad na katulad. At hindi naman po kapanipaniwala na si Abraham ang nagbigay ng idea sa Diyos at ginaya ng Diyos. Kaya nga, ang malaking tanong po dyan ay papaano nalaman o saan kumuha ng idea si Abraham tungkol sa 10%, mga kapatid. Tandaan po natin, basahin nga natin yung Genesis chapter 26 verse 5. Ganito po kasi ang mababasa natin sa talata, Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Alam niyo, pag pinag-aralan ho natin itong bilin, mga utos, palatuntunan, mga kautusan, ay limited lang po talaga yung mas babasa natin kung ano yung inutos ng Panginoon kay Abraham. So, ibig sabihin, merong mga inutos ng Panginoon na hindi mo na mababasa kay Abraham. Lahat yun ay sinunod ni Abraham at hindi po dapat napaniwalaan natin
na dito sa mga sinunod ni Abraham ay labas dito ang ikapo. Kasi nga, nagbigay na siya. Pero dito ay sinasabi ng Panginoon na tuwiran na yun ay utos ng Diyos. Ngayon, kung hahanapin natin yun, ano yung bilin, mga utos, palatuntunan, mga kautusan, ay napakarami po niyan. Lahat yun ay sinunod ni Abraham. Kasama dyan yung Sabat, Ten Commandments, mga kapatid. So, hindi natin nababasa, pero naroon yon. Bakit to tayo naniniwala, mga kapatid, na saklaw ng talatang ito ang maraming mga kautusan sa Old Testament? Kasi yung Torah dyan, napakalawak niyan. Torah kasi yung nandyan sa yung sinasabing mga kautusan, no? Torah yan. At pag ang Torah ay napakalawak niyan. Ibig sabihin ay alam ni Abraham ito. Ganito po kasi yan, mga kapatid. Huwag natin iisipin na kung ano lang yung nakasulat, yun din yung alam nila. Hindi po ganon. Marami pong nakasulat na alam nila. Kasi katulad po ni Moises, ang Torah ay sulat ni Moises. Ano? Si Moises ang sumulat ng Torah. Pag sinabing Torah, ito yung tinatawag na kautusan ni Moises or Law of Moses. Ito po yung Book of Genesis hanggang Deuteronomy. Pentateuch, 5 books of Moses. So, ang sumulat niyan ay si Moises. Ang tanong, paano naisulat ni Moises yung creation? Di ba? So, paano niya nalaman na sa unang araw, ganito ginawa ng Diyos, kalawang araw, ganito ginawa ng Diyos, at binasbasa ng Diyos ikapitong araw. Ginawa niya yung mga hayop, mga isda, lamang dagat o tubig, mga halaman. Paano nalaman ni Moises yun? Nauna pa man sa kanya si Abraham. Dapat, di ba, dapat ang magsulat ng Genesis ay si Adan. Dapat ganun Pero ang tanong, paano? Yan ang isang malaking tanong. Kaya nga, magkakaroon tayo ng isipan ngayon na maraming mga kautusan o kalooban ang Diyos na ipinaalam niya sa kanyang mga lingkod noon na hindi mo ito mababasa. O katulad ng kay Moises, sa Aklat ng Awit 103, verse 7. Ganito yung sinasabi po ng talata. Psalms 103, verse 7. Kanyang ipinabatid ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. So yan ang dahilan kung bakit naisulat ni Moises yung Genesis. Pati yung kanyang kamatayan, naitwala Pero naniwala naman tayo na yung kamatayan ni Moises ay meron pong sa ibang scholar ay meron pong nagbigay ng information. So titingnan po natin ang kapangyarihan ng Diyos kung paano siya nakikipag-communicate sa tao. Maganda rin po na pinag-aaralan natin yung revelation, yung pagpapahayag ng Diyos sa tao, sa paano o ano ang mga ginagamit niya. Para maintindihan natin yung tinatawag na divine revelation, yung iba pang paraan na ginagamit ng Diyos at kasama dyan yung tinatawag na paggamit ng banal na espiritu. Meron po tayong mababasa dito sa aklat ng Roma na ang ginagamit ng Panginoon ay ang Holy Spirit. Bagaman nasa bagong tipan ito, pero saklaw po nito ang buong Biblia. Roma 8:14. Ganito po yung ating mababasa, kapatid. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, ang banal na Espiritu, bagaman sinabi ito ng Panginoon na magiging kahalili niya pag akyat niya sa langit, pero sa Old Testament ay umiiral na ito. Kung babalikan po natin yung Genesis chapter 1 verse 2, naroon na ito sa creation. So doon muna, balikan natin muna puntahan muna natin yung Genesis bago natin balikan itong Roma 8:14. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So itong Espiritu na ito, itong ginagamit ng Diyos para ipaalam sa tao ang kanyang will, yung kalooban niya, mga kapatid. Kaya nga naniniwala tayo na yung mga kautusan bago si Moises na ipahayag na ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya lang ito isinulat sa tapyas ng bato dahil nga sa marami sa mga Israelita ang doon na pinanganak sa Egypt at iba na po yung nakagisnan po nilang kautusan o katuruan doon sa lugar ng mga hintil. Kaya isinulat ito sa bato para hindi mabura at para ma-review ito ni Moises sa kanyang bayan. Kaya nga sa pagpapatuloy, binabasa ito. After nang sila'y maalipin, ay binabasa ito sa mga pagpupulong na kanilang ginagawa.
Kasi nawala na yun doon sa mga, lalo na sa mga pinanganak doon sa Egypt, ay nakalimutan nila ito. So, ang Holy Spirit ang mayroong gawain para ginagamit ng Panginoon, bagaman ang sabi po sa tala sa banal na kasulatan, nagipag-usap ang Diyos sa pangitan ng mga propeta, sa pangitan ng mga vision, panaginip, iba pa. So, ibig sabihin po noon ay naroon po yung kapangyarihan ng Holy Spirit. So, kung babalikan natin yung Roma 8:14, na sinasabi po doon yung pamamatnubay ng Espiritu ng Diyos doon sa mga anak or lingkod ng Diyos. Ano? At kung titingnan natin yung chapter 2, verse 14, ay merong magandang pahayag dito sa Apostol Pablo. Chapter 2, verse 14 to 15 ay ganito. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. 15. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. So, meron pong tao na kahit walang nagturo kung ano ang mabuti, anong masama, nararamdaman niya ito. No, kaya nga sabi diyan, mayroong tao na wala namang binigay na written, pero mayroong kautusan sa kanyang puso. Alam niyo ba, sa mga kabundukan, ay mayroon pong mga tao na nasa gubat na alam nila, hindi naman sila tinuruan ng batas at ng Biblia, alam nila na pagtanim ng kapitbahay nila, hindi nila pwedeng galawin. Yan. So, yan yung mga kautusan sa kanilang mga puso. At naniwala tayo na ito ay paraan ng Diyos, mga kapatid. So, bakit kong binabanggit ito? Sapagkat naniniwala ho tayo na hindi ho gumawa si Abraham ng sarili niyang desisyon, kundi nagpahiwatig ang Diyos tungkol sa ikapo sa kanya. Kaya nga hindi po pwede na, yun ang sa kanya lang yun. Ngayon, ang tanong ay pati si Jacob wala naman sinabi si Abraham, gawin mo rin yung ginawa ko. Bakit pati si Jacob? Ay alam din niya yung yung ikapo, mga kapatid. So, ang Diyos ho talaga ang nagbibigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa mahalagang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi natin, hindi ho tama na si Abraham pa ang naunang nagbigay ng idea at ginaya lang ng Diyos. Parang ganun kasi ang lalabas. Pag sinabi natin na, ano yan sa kanya yon. Sabi nga dito, ginawa niya ito pagkatapos, ang tithes po ni Abraham ay response po sa ginawa ni Melchizedek. O nga, response. Pero ang tanong ay, bakit alam niya ang 10%? Tapos ginawa niya ito pagkatapos matanggap ang blessing. O regardless kung yun man o dahilan o anuman, ay ang tanong doon ay saan niya nakuha ang idea. Tapos, sakto pa ang bibigyan, saserdote. Ano? Tapos dito sa number 2, na sabi mo, ang Genesis chapter 28 verse 22, ang pangakong ikapo naman ni Jacob na sisimula pa lang at response naman ito sa kanyang panaginip, conditional vow, sa verse 20 at 21. Tapos sabi niya, ito po kasi ang personal views ko dito. Dahil ibinigay ng Panginoon ang kautusan sa Leviticus chapter 27, dito pa lang po magsisimula ang implementation nito. Yung tithes po na ginawa ni Abraham at Jacob ay hindi yun inutos sa kanila, kundi ginalawa nila ito sa conviction ng kanilang sarili. Ayun, nasagot na natin ito. Hindi tayo naniniwala na ang mga tao noon na kinalulugdan ng Diyos ang kanilang gawa ay gawa-gawa lang nito sa kanilang sarili. Meron na po kasing divine revelation na ginagawa ang Diyos sa kanila. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, lalo na pagka yun yung mga character na ginagamit ng Diyos, ay naniniwala tayo na pinagpahayagan sila ng Panginoon kung ano ang kalooban. Katulad niya ang mababasa natin sa tungkol kay Abraham, 26:5, na pinaalam talaga ng Panginoon ito. Kaya yung lahat ng ginawa ni Abraham, ang sabi ng Panginoon, bilin ko yon, sabi niya. Kautusan ko yon. So kasama po dito yung tithes. So, diyan sa pangalawa ay granting. Pagpalagay na natin. So, response yan. Okay, pagpalagay na rin natin na sa granting
Pero ayun na lang natin, sa sinabi po ninyo na sa Leviticus 27, doon yung implementation. O hindi, na-implement na. O kung kahit wala pa mang implementation, granting kay Abraham. Pero may implementation sa Leviticus, o wala rin namang hangganan, wala rin naman ibig sabihin yon. So, yun po yung isang bagay po doon na hindi pa rin siya magiging batayan para sabihin na hindi na po dapat ito isagawa. Ang kagandahan nun ay inamin mo naman na ikaw ay nagbibigay. Yun nga lang ay hindi mo ini-specific. Mas maganda nga na magiging specific yon. Kasi may sistema kasi sa church natin. Kailangan ilagay mo yon kasi ang church ang nagdi-divide at naglalagay sa pananalapi kung saan ito dapat ilagay. Hindi po tayo congregationalist na bahala na yung church o hindi centralized, walang mission na magde-decide, kundi ang magde-decide yung congregation. Mahirap po yon. Alam niyo kung bakit laganap ang Seventh-day Adventist? Bakit napakalawak ng abot ng Seventh-day Adventist? Bakit marami tayong mga hospital? Marami tayong mga eskwelahan? At iba pa, meron pa tayong mga ginagawang pagtulong ng Adventist Development and Relief Agencies. Marami po, mga kapatid, kasi systematic po tayo. Bagaman pinagbibintangan tayo na magnanakaw, na ganito, ganyan, pero bintang lang naman yon. Pero napakaganda po ng pananalapi ng Seventh-day Adventist. At tayo naniniwala na kaya tayo ay pinagpapala dahil nga sa may sistema. Ang Diyos ay naglagay ng mga pamumuno sa iglesia. Tingnan niya po yung ng Corinto 12:28. Tingnan niya natin. Ito po yung sistema sa loob ng church. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Lahat po ng ito ay natupad sa pananampalatayang Adventista. Ang tunay na iglesia, mga kapatid, ay mula sa Old Testament hanggang New Testament. Bakit? Kasi nga, ang sinasabi po rito, ang mga nasa loob ng iglesia, mga apostol, tsaka mga propeta. So, ibig sabihin nitong apostol at propeta, ito ay Old and New Testament. Mga propeta sa Old Testament yung ginagamit ng Panginoon at mga apostol naman sa New Testament. At bukod doon, ay meron pong sinasabi po rito ng mga guro. Yan. So, may mga teacher. Kaya nga meron pong mga eskwelahan ang Seventh Adventist, mga Bible teacher. Kasi kung titignan natin yung mga teacher na yan ay mga guro sa salita ng Diyos. Kaya tayo ay tinuturuan ng tamang sistema ng interpretation. At ito namang mga himala ay ito po yung mga nagawa ng mga apostol noon dahil sa limited paramang sila ay nagangaral po sila at the same time ay nagpapagaling. Pero alam naman natin na hindi ito nagpatuloy hanggang sa mga namatay na mga alagad ay hindi naman lahat ng mga miyembro ng church ay nagpapagaling pa rin, kundi ito ay natupad na dyan sa tinatawag na, o tinan po ninyo, sa mga himala, sa mga kaloob ng pagpapagaling. Ayan. So yung dalawang yan ay magkarugtong at ngayon yung pagpapagaling, yan ay yung mga hospital na ginagawa na meron po ang Seventh-day Adventist. Yung mga pagtulong, yan, yung ADRA. Mga pamamahala, ito na yon. Sa Seventh-day Adventist, hindi lang isa ang presidente. Meron presidente sa bawat antas. Pinakamataas yung General Conference, meron tayong presidente. At meron tayong mga division, meron din tayong mga presidente dyan. Meron tayong mga conferences, may mga presidente din tayo dyan. Meron tayong mga mission and conferences, meron po tayong mga presidente yan. Hanggang sa area, may leader, chairman. Pagdating sa local church, meron tayong mga head elder. So, sa mission at mula sa General Conference, sila po yung nag-a-arrange yung pananalapi natin. Kaya tayo bilang kaanib, dapat tayo ay magpasakop dito sa pamamahala at hindi tayo pwedeng magsarili, kapatid. Sapagkat kapag nagsasalita, hindi tayo nagpapasakop, yan na rin po ay palatandaan na hindi tayo naniniwala at hindi tayo nagkakaroon ng tiwala sa pamahalaan na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. So, ganun po yung ating masasabi tungkol sa bagay na yan. Sila po yung naglalagay dyan. Ngayon, kung ang ibinigay mo naman, ayoko ng 10%, hindi natin alam kung sinubrahan mo o kinulangan mo, kayo na nakakaalam nun.
Ngayon, ikaw na naglagay kung saan mo ilalagay. Kasi sa atin, alam nyo, mga kapatid, pagka tithes, ilagay mo talaga yun, naka-specific yan. Tapos yung iba ay ilalagay mo kung offering yan. Para ang treasurer, sila ang maglalagay kung para saan yan. Ino-audit po kasi yan. Kapatid, kung maglagay ka, ilalagay mo church building. Ayan, hindi yung kukunin ng auditor, hindi yung kukunin ng misyon. Mananatili yun sa church kasi nilagay mo yun doon. Ngayon, kung inilagay mo ang tithes doon sa church building, mali na yon. Kasi ang tithes ay pagkain sa bahay, hindi pampatayo ng bahay. Pagkain yan. O basahin natin yung Malakias 3:8 hanggang 10. Ninakawan ba ka ng tao ang Diyos? Gayon ba, ninakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. 9. Kayo'y mga sumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subuko ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, yung tithes ay para mayroong pagkain sa bahay ng Diyos. Ito po yung sa panahon ng Old Testament, ito po yung mga priests, mga Levites, sila po yung nakikinabang sa ikapo. At alam naman natin yung sanctuary noon, sa panahon natin ngayon ay ito naman yung tinatawag na, ang katapat nito ay tinatawag yung mga iglesia, yung storehouse na yan, ito po yung ating treasury department. So, yan yun. At ang mangyayari, kung magkakanya-kanya tayo, ay wala na pong full-time na pastor na mga ngalaga, di mga pastor maghahanap buhay na rin. Wala na pinag-iba doon sa ibang mga pastor na nakikilala ko, na mga manliit na grupo. Yung pastor, minsan nagtatricycle, minsan nagtatitinda ng taho, parang ang pangit na ron. Kasi wala nang ikapo hindi mo na masusuportahan yun. Hindi maghahanap buhay yung mga yan. So, tinan nyo po, ang mga ganong sistema ay hindi laganap. Kaya yung mga anti-tithes, bagaman mayayaman sila, ayoko na magbanggit ng pangalan, no? Mga anti-ikapo, dalawa lang yan, magkalaban din sila. Mayayaman sila, ang gaganda ng church, talagang marami po silang pera. Pero pagdating sa yung pagiging malawak ng naabot, wala silang binatbat sa Seventh Adventist. Hindi sila katulad natin na halos lahat ng bansa meron. Sila, meron man yan, yung mga nag-abroad lang din, pero wala silang establishment o wala silang na-establish na mga visible na mga opisina sa iba't ibang mga lugar. Pero ang Seventh Adventist ay napakalawak dahil sa tamang sistema na ginagawa po natin. Ganon yon, mga kapatid. Okay, so last part na sabi niya, hindi po ako against sa tithes. Yun, ito maganda. Kasi alam naman natin na ginagamit ito sa gawain ng Panginoon and to support God's ministry. Praise God. At katunayan, nagbigay rin ako sa church in anonymous with specific purposes to be used. Yun nga ang sinasabi ko, kapatid. Kung nilagay mo doon ang bahagi ng tithes at hindi para doon sa programa ng church, ay mamamali po yung paggamit. Dahil hindi ko ito kino-consider na tithes or offering. Kung hindi tithes and offering or offering, ay ano yon? So, ang mangyayari niyan, tuloy, may sarili ka rin na paraan. Anyways, ano mo yun, karapatan mo yun. So, wala tayong magagawa doon. Pero kung hindi tithes at hindi offering, ano yun, abuloy o ano ba yun? Basta. So, ang mangyari yan, lalo hong naging pangit. Lalo hong hindi maganda yung inyong naging layunin. Payong kapatid lang, kapatid. Mas maganda na ilagay natin sa sistema dahil nababasa natin ikapo at handog. Doon ka, wag ka doon kasi wala namang pangatlo dito sa Malakias Ikapo at mga handog, sabi diyan. Wala naman sinabi at iba pa. Wala. So, tapos sabi niya, ito po kasi yung ngayon ang pananaw ko dito. Based sa mga iba't ibang interpretation, to support both argument, hindi po bawal mag-ikapo kung ikaw ang nagbibigay kasi mapupunta yon sa pagiging generosity ng isang tao. Pero kung ikaw yung magpo-promote, medyo tutol ako. Paano man magbibigay yung iba kung walang magpo-promote? Wala akong magiging mapagbigay kung walang magpo-promote, kapatid. Subukan nyo, walang promotion at walang magsasabi na mahalaga ang ikapo at handog. Wala. Baka ang church ay maging katulad ng mga maliit na iglesia dito na hanggang sa isang baryo lamang. Sabi nga ni Brother Bert Balinton, baka greater Taytay lang yan. Greater Antipolo, greater kasi doon lang din sila. Hindi ho lalaganap ang church
kung ganitong pamantayan na sinasabi nyo ang susundan. Oh. So, ang pagpopromote, medyo tutol ako, sabi mo, dito kasi walang Levitical priest sa panahon ngayon. Inaniwala ka naman na sinusuportahan ngayon ay ang galawang gawain. Ano ba yung mga Levita? Naglilingkod to sa templo. Naglilingkod ito sa templo. Yan nga yung mga Levita ngayon. At ang saserdote natin ngayon, si Kristo. At yung mga pastor at mga manggagawa, yan yung mga itinalaga ng ating dakilang saserdote na si Kristo, itinalagang mga tagapamahala. Kaya wala po talaga siyang pwedeng ilusot dito sa bagay na ito. Tapos sabi niya sa Leviticus Chapter 27, patuloy at yung iba hindi. Kung nagpapatuloy po ang verse 30, lumalabas patuloy pa rin ang verse 1 to 29. Pinaliwanag na namin ito noong una. No? Meron po diyang mga talata sa Old Testament na magkarugtong yan sa isang chapter, yung iba dyan natapos, yung iba hindi. Kasi nga, andun yun sa pag-aaral tungkol sa type and antitype. Kaya pagka hindi po natin alam yon, malilito rin po tayo. Katulad halimbawa ng Leviticus chapter 11. Leviticus 11, yung dietary laws, yung mga karumaldumal. Pero pagdating sa 23 ng Leviticus, mga ceremonial na yon. So, ang pag-aaral, ang kagandahan sa Seventh Adventist, meron tayong mga eskwelahan talaga, meron tayong mga Adventist scholar na sobrang systematic po ng explanation. Napakaganda ng explanation. At kahit na yung ibang denomination, alam din naman nila yung meaning ng type and antitype. Kahit magkarugtong pa yan ng talata, kung yung isa ay may antitype, merong itinuturong katuparan, ay talagang may hangganan yun pag dumating yung antitype. Pero kung ang isa naman ay wala, ay hindi pwedeng bigyan natin ng hangganan kasi wala siyang, limawa, yung moral law, Ten Commandments, wala siyang inaaninuhan. Moral siya. Moral siya. So, yun ang tinitingnan po natin dyan. Kaya yung binabanggit na dapat sa verse 1 to 29. So, mahaba na yung pag-aaral natin. Pero, nauna na naming nabanggit sa iyo na ang technique o ang sikreto para malaman mo kung tapos na yung isang talata, kapag may specific siyang mensahe na mayroon siyang antitype. Napanood mo naman yun, yung type at saka antitype na pinag-aralan po natin.